Sa kwentong ito, makikita natin ang pamilya Poisonhead yang nahalatang kinakabahan habang pinapanood nilang isa-isang bumagsak ang kanilang mga personal na bantay sa kamay ni Yunming. Nagmamadaling tumayo ang pinuno ng pamilya, kita sa mukha niya ang pagkabahala habang itinatanong ng ating bida kung siya nga ba ang pinuno ng Poisonhead family. Madilim ang ekspresyon ni Yunming habang nakatitig sa kanila. Nakakatakot ang kanyang tingin, parang handa siyang burahin sila sa isang iglap. Nagpakawala ng buntong hininga ang pinuno ng Poisonhead family bago sumagot. Nagtataka siya kung ano ang dahilan ng pagdating ni Yunming. Ngunit agad ding nahadjap ng kanyang paningin ang kasuotan ng lalaki, may nakasulat na salitang, katwiran, sa kanyang uniforme. Sa isang iglap, napagtanto niya kung sino ang kaharap niya, isang mandirigma mula sa bagong tatag na Zhongqian Alliance. Sa kanyang isipan, nagkaroon ng maraming katanungan. Bakit may isang taong dapat ay nasa Central Plains ang bigla na lang lumitaw dito? Biglang nagsalita si Yunming. Sa malamig at mabagsik na tinig, inakusahan niya ang pamilya Poisonhead ng pagpapakalat ng droga sa mga karaniwang mamamayan ng Xinjiang, winawasak ang kanilang buhay at hinihigop ang lahat ng mayroon sila. Pagkatapos, mariing idineklara ni Yunming na narito siya upang burahin ang kanilang buong angkan. Napuno ng pag-aalala ang mukha ng pinuno ng Poisonhead family, at hindi niya napigil ang mapasinghut habang pumapatak ang butil-butil niyang pawis. Natigilan siya sa matigas na pahayag ni Yunming at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Saglit na natahimik si Yunming. Huminga ng malalim ang Poisonhead family leader, tila pinipilit kakalmayan ang sarili bago mapangiting saglit. Pagkatapos, may kumpiyansang tinawanan niya ang sinabi ni Yunming. Napaka-ridiculous. Aniya, ang mga karaniwang mamamayan ng Xinjiang ay pagmamay-ari ng aming sekta. Wala kang karapatang makialam, taga Central Plains. Mas lalong lumalim ang kanyang ngiti bago ipinagpatuloy, at higit pa riyan, ang kapangyarihang magdesisyon sa buhay ng mga mamamayan ng Xinjiang ay nasa kamay ng aming kabanal-banalang pinuno. Sino ka para sabihin na wawasakin mo ang aming sekta? Tumingin siya ng matalim kay Yunming. Wala kaming ginawang masama laban sa Central Plains. Tahimik lang na pinakinggan ni Yunming ang mga paliwanag ng Poisonhead family leader, mga walang saysay na palusot para bigyang katwiran ang kanilang masasamang gawain. Ngunit sa isang matatag at matigas na boses, sinagot ito ni Yunming, hindi ba't kayo mismo ang nagdeklara ng digmaan laban sa Kunlun sa Qinghai upang palawakin ang inyong impluensya at itatag ang dominasyon ng demonyong kulto sa Central Plains? Nagpatuloy siya, at sa proseso, hindi ba't ang inyong tinatawag na divine pills, ang naging pangunahing sandata ninyo upang palaganapan ang inyong relihiyon? Isang pildores na minsan lang matikman, hindi na matatakasan. Isa itong laso na bumabalot sa kaluluwa ng tao, na sa huli, wala silang magagawa kundi yumuko at magpasakop sa demon cult. Biglang naglabas ng nakakakilabot na aura si Yunming. Isang kumpas lang ng kanyang espada ang nagsilbing hudyat na handa na siyang umatake. Matigas ang kanyang tinig nang sabihin niya, hindi ko hahayaang kumalat ang kasuklam-suklam na laso na yan sa Central Plains. Bilang isang leader ng Zhongqian Alliance. At sa sandaling iyon, isiniwalat niya ang kanyang tunay na pagkatao. Nanlaki ang mga mata ng pinuno ng Poisonhead family. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ang lalaking nasa harapan nila ngayon ay hindi lang isang miyembro ng Zhongqian Alliance, kundi ang mismong pinuno nito. Ang madilim na espada ng lason, si Tang Yunming. Napakalawak ng agwat ng Xinjiang at Central Plains, ngunit kahit gaano pa kalayo, ang mga balita ay laging may paraan upang makalampas sa mga hangganan. Sa Sichuan, minsang naghari ang kinatatakutang Panginoon ng itim na buhangin, ngunit isang araw, kumalat ang balitang tinalo siya ng madilim na espada ng lason mula sa pamilya Tang. Maging ang Xinjiang ay umalangaw ang pangalang iyon. At ang lalaking iyon, si Tang Yunming, ang siyang nagtayo ng bagong makapangyarihang samahan sa Sichuan, ang Zhongqian Alliance. Ngunit sa kabila ng mga nakakagulat na balitang ito, hindi gaanong nabahala ang mga nasa Xinjiang. Bakit? Dahil noon pa man, nagsisimula ng gumalaw ang batang Panginoon ng Demon Cult, si Yonjung Hayan, ang kilalang manyak. Kahit gaano pa lumakas ang mga samahang Orthodox ng Central Plains, naniniwala ang Demon Cult na hindi sila kailanman maaabot ng impluensya ng mga ito.
Sa gitna ng lahat ng ito, hindi pa rin maalis ang pag-aalala sa mukha ng pinuno ng Poisonhead family. Muli siyang nagtanong, bakit ka pa rin narito ngayon? Bigla siyang natigilan, parang may biglang naalala. Tumingin siya kay Yunming at may pag-aalalang nagtanong, hindi mo ba nakasalubong ang mga tagapangalaga ng aming sekta? Ang kanan at kaliwang tagapangalaga. Napakunot noo si Yunming. Kanan at kaliwang tagapangalaga. Saglit siyang nag-isip, at saka siya biglang napangisi. Yung mahihinang nilalang na tinutukoy mo. Sagot niya nang may halong panunuya. Isang malamig na tingin ang bumakas sa kanyang mukha. Matagal ko na silang pinatay. Tuloy niya, wala akong dahilan para patagilan pa ang buhay ng matataas na demonyo na nagbabalak pumatay sa mga miyembro ng aking alyansa. Hindi makapaniwala ang Poisonhead family sa kanyang narinig. Tila isang suntok sa buwan ang mga sinabi sa kanya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, pinutol na ni Yunming ang usapan, sinasabing tapos na ang kanilang pag-uusap. Kahit anong gawin nila upang magpaliban, hindi pa rin magbabago ang kanilang nakatakdang kapahamakan. Ngunit bigla na lang may naramdaman si Yunming. Naging pulang-pula ang paligid dahil sa malakas na enerhiya. Lumapit siya sa bintana ng palasyo at agad niyang naramdaman ang isang makapangyarihang demonic energy na mabilis na papalapit. Isang reinforcement ang paparating. Samantala, tumatawa lamang ang pinuno ng pamilya ng Lason. Aniya, dahil sa kaguluhang ginawa ni Yunming sa kanilang teritoryo, tiyak na magpapadala rin ng tulong ang ibang pamilya. Ang umatake ng mag-isa ay isang matapang na hakbang. Ngunit may nakahandang estratehiya ang pinuno ng Lason. Mula sa kanyang manggas, may inilabas siyang isang bagay na kahawig ng isang lasong pilak. Habang hawak ito, tinanong niya kung talagang handa si Yunming na patayin ang mga natitirang tagapangalaga ng sekta. Isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha habang sinasabing isang katawa-tawang biro ang planong ito. Maya-maya pa'y itinapon niya ang hawak niyang pilak kay Yunming, kasabay ng malulutong na salita, dito ka na mamamatay. Naguluhan si Yunming sa itinapon sa kanya, isang makapal na usok ang bumalot sa kanyang paligid. Mabilis niyang inamoy ito at napagtantong ito ay isang uri ng lason, ngunit, tiyak niyang hindi siya tinatablan ng lason. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, may kakaibang epekto itong naramdaman niya sa kanyang katawan. Unti-unting nagbago ang kulay ng kanyang mga mata, at ang kanyang espada ng aura ay nagsimulang lumiit. Habang unti-unting bumibigat ang kanyang pakiramdam at lumalabo ang kanyang paningin, biglang lumitaw si Snakey. Sa pag-aalalang tinanong siya nito, anong nangyayari sa'yo, Yunming? Labis ang pagtataka ni Snakey. Hindi ba't immune ka sa lahat ng lason dahil sa poison cleansing light she? Ngunit sa loob-loob niya, may naglalaro sa kanyang isipan. Hindi kaya. Samantala, may tusong ngiti sa labi ng pinuno ng lason habang sinasabi, iyan ay Nirvana Pill. Dagdag pa niya, isa itong espesyal na gamot na ginagawa ng aming sekta bilang isang painkiller. Narinig ko na galing ka sa Sichuantang family, kaya dapat may alam ka tungkol dito. Itong Nirvana Pill, hindi ito isang lason. Habang patuloy na nagsasalita ang pinuno ng lason, kitang-kita sa mukha ni Yunming ang matinding paghihirap mula sa epekto ng pilak na yon. Habang patuloy na nakangisi ang pinuno ng pamilya ng lason, buong kumpiyansa niyang sinabi, isa itong ganap na walang epekto na gamot para sa katawan. Paulit-ulit niya itong binibigkas habang tumatawa, tila isang laro lamang sa kanya ang lahat. Ngunit bigla niyang inilipat ang kanyang tingin sa malayo at mayabang na sinabing, dumating na ang aking mga kasama. Sa isang iglap, dumating ang grupo ng mga piling mandirigma ng Heavenly Demon Divine Cult. Mga daan-daang elite na miyembro ang biglang nagpakita, pumulibot sa buong palasyo at pinaligiran si Yunming. Isa sa mga kapitan ng Elite Warriors ang lumapit at buong kumpiyansang sinabi, narinig namin ang kaguluhan kaya agad kaming pumunta rito upang tumulong. Hayaan niyo na kami ang bahala rito, dagdag pa nila habang napapaligiran na si Yunming. Halos hindi maitago ng pinuno ng lason ang kanyang kasiyahan sa eksenang nasa harapan niya. Napakapalad ko naman. Aniya, sa kabila ng kanilang mga gawain, naparito pa rin sila. Sa puntong iyon, sumigaw siya, ang taong ito, siya mismo ang pinuno ng Zhongqian Alliance. Nagdilim ang mukha ni Yunming, hindi lamang dahil sa epekto ng Nirvana Pill,
kundi pati na rin sa sitwasyong napasok niya. Nagulat ang grupo ng Elite Warriors. Ano? Siya ang pinuno ng Zhongqian Alliance. Isa sa kanila ang nagtanong, hindi ba't abala dapat siya sa pakikipaglaban sa Demonic Vast Heaven faction? Ngunit mabilis itong pinutol ng pinuno ng pamilya ng Lason, hindi mahalaga kung bakit siya narito. Ang totoo, nagpakita na siya mismo ng kanyang pagkatao. Walang pag-aalinlangang iniutos niya, hulihin siya. Kumpirmahin natin kung totoo nga ang kanyang identidad. Dagdag pa niya, bago pa man kayo dumating, pinaamoy ko na sa kanya ang usok ng Nirvana Pill. Sa totoo lang, ang Nirvana Pill ay ginawa upang makatulong sa pagtiis ng sakit. Ngunit dahil malusog ang katawan ni Yunming nang malanghap niya ito, sa halip na makatulong, napinsala ang kanyang pandama. Habang sinasabi ito, napansin nilang namumula ang mga mata ni Yunming, na tila ba naglalagablab. Umiti ang pinuno ng pamilya ng Lason. Ngayon na ang pagkakataon natin. Biglang sumugod ang mga Elite Demon Warriors, sabay-sabay na sumisigaw, patayin siya. Ngunit sa kabila ng lahat, isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa labi ni Yunming. Isang ngiti na tila nagsasabing may mali sila sa iniisip nila. Habang papalapit ang mga Elite Warriors upang tapusin siya, bigla na lang siyang nawala. Naguluhan ang lahat, nagtinginan at tinanong ang isa't isa. Nasaan siya? Anong nangyari? Maya-maya, may isang mandirigmang sumigaw, tumangala kayo. Nasa itaas siya. Si Yunming ay nasa himpapawid. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa matinding alab. Tila ba may bagong sigla sa kanyang anyo, at ramdam niyang may napalakas siya matapos malanghap ang Nirvana Pill. Sa ibaba, ang mga kasapi ng angkang palaka ulo na dalubhasa sa Lason ay nanlaki ang mga mata sa pagkagulat. Imposible. Paanong nagagawa ni Yunming na kontrolin ang kanyang mga pandama at gumamit ng martial arts sa kabila ng epekto ng Nirvana Pill? Umiti si Yunming habang pinagmamasdan sila. Hindi niya tiyak kung ang makamandag na usok sa paligid ay gamot o lason, pero isa lang ang sigurado niya, ang daloy ng kanyang paningin ay napalakas ng ilang beses. Hawak ang kanyang mga karayom lason, buong kumpiyansa niyang sinabi, kung ngayon, kaya ko nang maisagawa ang martial arts na matagal ko nang iniisip. Bigla siyang umikot sa ere, naghahanda para umatake. Nagimbal ang mga kasapi ng angkang palaka ulo sa hindi kapani-paniwalang kilos ni Yunming. Paano niya nagawa iyon sa ere? Sigaw ng isa sa kanila. Sa isang iglap, pinakawalan ni Yunming ang kanyang bagong lakas, tila sumasayaw siya sa kalagitnaan ng himpapawid. At sa isang mabilis na galaw, inihagis niya ang kanyang mga karayom lason. Ngunit hindi lang basta itinapon, nakalutang ang mga ito sa ere, hawak ng kanyang panloob na enerhiya. Pinagmamasdan niya ang mga ito gamit ang kanyang pinasiglang paningin, hinayaang sumunod sa agos ng kanyang enerhiya. At sa isang iglap, ikinalat niya ang mga ito sa ere, paikot na parang isang dambuhalang ipo-ipo. Napako sa pagkakatayo ang lahat. Gulat na gulat ang mga nakasaksi. Isa sa mga Elite Warriors ang hindi mapigil ang humanga. Hindi kapani-paniwala, parang imposible ito. Ang eksena ay tila isang Diyos na lumilikha ng napakalakas na puwersa, isang ipo-ipong naglalakip ng enerhiya, bumabagsak mula sa langit na parang ulan ng mga bulalakaw. Walang nakakilos. Walang nakaintindi sa nangyayari. Hanggang sa isang iglap, nagsimulang bumagsak ang ulan ng makamandag na mga karayom. Isa-isang tinamaan ang mga Elite Demon Warriors ng angkang palaka ulo. Wala silang nagawa. Nanginginig sa takot ang kanilang pinuno. Hindi niya maaari ang kanyang nasasaksihan. Sa nanginginig na tinig, bulalas niya, parang ulan ng kamatayan ang bumabagsak sa amin. Matapos ang nakakagimbal na pagpapakita ng lakas, bumaba si Yunming mula sa himpapawid. Tinitigan niya ang kanilang pinuno at malamig na sinabi, narito ako upang wasakin ang inyong sekta, pero hindi ko inasahan na bibigyan ninyo ako ng napakagandang pagkakataon. Naglaho ang lahat ng kulay sa mukha ng pinuno ng Lason. Papagkakataon. Tinatawag mong pagkakataon ang nangyaring ito. Sino ba talaga ang taong ito? Ngayon, sa kanyang bagong anyo at bagong natuklasang kakayahan, muling nagliyab ang mga mata ni Yunming. Tumingin siya sa kanila at marahang nagtanong, dapat ko na ba itong tapusin?